Bakit magandang simulan ang iyong Pag-ibig MP2 investment ngayong New Year? Paalala lang mga kapeso, today is the best time to save and invest. Ito ang dividend rate na na-declare ng Pag-ibig sa nakaraang 5 taon. Noong 2018, nakapag-declare sila ng 7.41%. Noong 2020 naman, pandemic, nakapag-declare sila ng 6.12%. At tumataas ito noong 2022, kung saan nakapag-declare sila ng 7.03%. Gamitin natin ang data na ito para makabuo tayo ng average rate sa nakaraang 5 taon. I-add natin sila at i-divide natin sa loob ng 5 taon. Makakabuo tayo ng 6.76%. Ito ang gamitin natin na dividend rate sa ating sample computation. Ito ay sample lamang, hindi ito ang guarantee na matatanggap natin taon-taon kasi paiba ng paiba ang dividend rate ng Pag-ibig. Kung mas mataas sa 6.76%, mas pabor sa atin. Siyempre, mas malaki ang makukuha natin ng income. Pero kung mas mababa sa 6.76%, medyo mababa ang makukuha natin na dividend rate noong taon na iyon. Lagay na natin dito ngayon kapeso ang na-compute natin na 6.97% na dividend rate. Ito ang gagamitin natin sa buong presentation natin at sa buong computation natin. Kung mas mataas dito ang ibibigay sa atin na Pag-ibig, ay syempre, mas advantage sa atin. Kung mababa naman, syempre, bawi na lang tayo sa susunod na mga taon. At isa pa mga kapeso, hindi palaging ganito ang dividend rate na ibibigay ni Pag-ibig. Iba-iba yan kada taon. Gagamitin lamang natin ito dito sa ating presentation na 6.76% muna ngayon sa presentation natin. Sabihin natin na nag-decide tayo na ngayong January, ang iuhulog natin ay 500 pesos monthly. Ito kasi yung pinakamaliit na pwede nating i-deposit sa ating Pag-ibig MP2. Ngayon, makikita nyo dito yung column ng entitled months. Dito natin malalaman kung ilang buwan ba entitled yung una nating idine-deposit at yung mga susunod natin na ide-deposit. For example, ang entitled months natin sa inihulog natin ng January ay 12 months. Kung bibilangin nyo, January hanggang December, 12 months yan. Ngayon, yan yung gagamitin natin sa pagko-compute natin ng dividend income. Paano ba natin siya i-compute? Yung inihulog natin na 500 pesos times 6.76% na na-compute natin times 12 months, divide natin siya ngayon sa 12 months in a year. Ang makukuha natin na dividend income sa inihulog natin na 500 pesos ay 33.80 pesos sa kabuuan ng taon ng 2024. Sabihin natin na sunod-sunod naghulog tayo ng 500 pesos hanggang katapusan ng December 2024. Makakabuo tayo ng 6,000 pesos sa nahulog natin. Ngayon, pababa ng pababa ang entitled months kasi February tayo sunod na naghulog. Siyempre, magiging unfair naman sa naghulog noong January kung 12 months din ang entitlement mo sa inihulog mo ng February. Kaya ang magiging entitlements niyan, February hanggang December ay 11 months. Ang March naman ay 10 months at gano'n naman pababa na yan hanggang December. So, ibig sabihin yung December mo, 1 month na lamang ang magiging entitled month niyan. So, ibig sabihin, pababa ng pababa din yung dividend income na nakukuha natin dun sa inihuhulog natin kada buwan. Ang tawag natin dito, pro rata dividend income. Ngayon, pagpa-plus-plusin natin yung dividend income na nakuha natin plus yung mga monthly deposit natin. Kaya kung gagawin natin yan, 500 plus yung dividend income natin, makukuha natin ay 533.80. Baka maging question nyo mga kapeso, bakit ganon? Akala ko ba compounding si Pag-ibig? Hybrid kasi ang pagko-compute ni Pag-ibig sa ating MP2. Ang unang taon ay gagawin niya munang single interest method. Ibig sabihin,
Kung magkano yung inihulog mo, yun muna yung entitled sa dividend. Ngayon, pag nabuo na natin ng isang buong taon, pagpa-plus-plusin natin lahat ng dividend income natin, plus yung na-deposit natin, makukuha na natin ngayon ay 6,219 pesos. Ito na ngayon sa 2025 yung bubuo ng compounding natin. Kasi yung buong 6,219 pesos na inihulog mo, times 12, divide 12 months yan, kapeso. Kaya, kung makikita nyo, di ba nung una, 33 pesos, 219 nga yung nabuo natin eh. Pero biruin mo, yung 6,219 pesos mo, sa unang buwan pa lang ng 2024, nakabuo na siya ng 420 pesos. Sabihin natin ngayon, kapeso, na tuloy-tuloy kang naghulog ng 500 pesos ng 2025. Katulad nung nakaraang 2024, single interest method muna ang gagamitin natin doon sa mga nahulog natin. Ngayon, pagpa-plus-plusin natin ulit ang dividend income. Diba kanina nung 2024, 219 lang. Pero ngayon, 640 pesos na ang dividend income mo, kapeso. Kaya ang total money mo, 12,859 pesos na. Yung 12,859 pesos na yan, kapeso, yan na yun bubuo ng panibago nating computation ng dividend income natin. Exciting na, kapeso, kasi palaki na ng palaki yung kinikita natin sa ating MP2. Sa third year natin, naghulog ulit tayo ng 500 pesos. Tuloy-tuloy ang paghuhulog natin at nakakabuo na tayo ng 1,000 sa ating dividend income. Tuloy-tuloy na naman tayo ngayong 2027 ng paghuhulog natin hanggang 2028 o yung final year ng paghuhulog natin ng dividend income natin. Kung makikita nyo, kapeso, sa kabuuan nakabuo tayo ng 30,000 pesos nang naihulog sa ating MP2 account. At ang total na kinita natin sa ating MP2 ay 35,596 pesos. Kasama dyan yung 30,000 na dineposit natin at yung dividend income na kinita natin sa kabuuan ng paghuhulog natin sa ating MP2. Pwede mo bang sabihin, kapeso, na pwede bang paiba-iba yung paghuhulog ko? Halimbawa, 500 ngayon, pero by December, nagka 13th month pay ako. Gusto ko 2,000 pesos ang ihulog ko. Pwedeng-pwede yan, kapeso. Napaka-flexible ni MP2 para sa atin. Halimbawa, nag-decide ka every December tuwing bonus mo, 2,000 ang ihuhulog mo. Pwedeng-pwede yan. Gawin natin, kapeso. Ang total na naihulog mo ay 37,500 pesos. Ang dividend income mo naman ay 6,730 pesos o ang kabuuan niyan ay 44,230 pesos ang makukuha mo sa iyong Pag-ibig MP2. Ito ang advantage, kapeso, kapag nagsimula na tayo ngayong January 2024. Halimbawa, kapeso, sabi mo, hindi pa ako ready ng 2024 ng January. Ibig sabihin ba maghihintay ako ng January 2025 para makapagsimula ng Pag-ibig MP2 kung may pera naman ako ng June 2024? Hindi, kapeso. Okay na magsimula ka ng June 2024 kung dun ka magkakapera. Pero ganito yan, kapeso ha, kung magsisimula ka ng 500 pesos ng June 2024, huwag ka naman agad-agad mag-e-expect ng malaking dividend income. Kasi, ang kikitain muna nung unang 500 mo, 7 months muna ang entitlement month niyan ha. So, hindi buo ang makukuha mo na dividend income. Ito yung sinasabi natin na pro rata muna ang makukuha mo. So, ngayon, 19.72, pababa ng pababa. Sabihin natin na 2,000 ka pa rin every December, ano. So, ngayon, kapeso, kung nagsimula tayo ng June 2024, ibig sabihin, yung final year natin, hindi December 2028. Mag-e-extend yan. Kung dito, halimbawa, nalipasan tayo ng 5 buwan, mag-e-extend ka dito ng 5 buwan. So, matatapos ka ng May 2029.
okay lang yan kapeso. Ganun talaga sa pag-i-invest natin kasi today is always the best time to start. Kung meron ka ng pang-start ngayon at December pa lang ng 2023, aba, mag-start ka na kapeso kung may 500 ka na pang-start. O halimbawa, sabi mo, January 2024, makakapag-umpisa ako niyan kasi gusto kong habulin na by December 2028, meron na agad ako na magmamature na MP2. Pwede ba yun kapeso? Pero mag-i-skip muna ako ng February kasi wala akong pera niyan eh. March, April, May, pantuition yan eh. June, July, pasukan. Pwede bang August na ulit? Pwede kapeso. Pwede yan. Yung palikdang-likdang ka or napuputol yung paghuhulog natin. Halimbawa dito, kapeso, enrollment ng mga bata, hindi ka makakapaghulog. Okay lang yun, kapeso. Huwag ka muna maghulog. Tuloy-tuloy pa rin ang paghuhulog natin hanggang matapos natin yung 5 years na December 2028. Ang mahalaga, kapeso, mahabol natin na makapag-start na agad tayo ngayong New Year para syempre nag-i-start na tumatakbo na yung 5 years natin. Di ba nakaka-excite, kapeso? Halimbawa naman kapeso, may extra money ka talaga. Sabi mo, yearly kasi, nagkakapera ako. Every January 20 or every January of the month. Gusto ko makapagsimula na agad ako. Halimbawa, ang yearly deposit na gusto mo, may 10,000 pesos ka. Ngayon, kapeso, yung 10,000 mo na yan, entitled na agad yan into 12 months. So, halimbawa, 10,000 times 6.76 times 12 months, divide natin yan sa 12 months in a year. Ang makukuha mo na agad na dividend income ay 676 pesos. Kaya ang total na pera mo ay 10,676 pesos. Sabi mo ngayon, gusto ko magdagdag ako every January hanggang matapos ang 2028. Ang nabuo mo, 50,000 pesos. Nakabuo ka ng 60 months or 5 years. Ang dividend income na nakuha mo ay 11,101 pesos o ang total money mo ay 61,101. Halimbawa naman kapeso, di ba kanina sa sample natin, 500 or 6,000 annually. Magkano ngayon ang kikitain mo? Ang yearly deposit mo ay 30,000. Pero ang dividend income mo ay 6,660. Parang may pagkakaiba dito. Kung mapapansin nyo kapeso, dun sa monthly na naguhulog tayo ng 5,000 pesos hanggang makabuo sana tayo ng 30,000 pesos. So gawin natin yan dito kapeso. Comparison lamang natin kung monthly tayo maghuhulog. 30,000 din. Pero ang dividend income mo, 5,596 compared sa yearly na 6,660. Bakit nagkaroon ng difference na halos 1,000? Parehas lang yung dineposit ko kasi nakakapag-umpisa ka kaagad every January. Ang entitlement month nun ay 12 months agad sa computation natin. Yun yung nagiging advantage mo. Halimbawa naman kapeso, sabi mo, hindi naman ako January nakakapag-umpisa or may pera agad ako ng January. Nagkakapera talaga ako May kasi may mid-year bonus kami niyan. Paano yun? Halimbawa, May ka naghulog. May is always the best time pa rin kung dun ka may pera kapeso. Walang problema doon. Ngayon, ano ang entitlement month niyan? Kung May ka nag-umpisa hanggang December, 8 months na lang ang natitira. Mawawala yung January, February, March, April, 4 na buwan yon. Kaya ang dividend income muna o ang entitlement month mo ng 2024 ay 8 months muna. Syempre, kapeso, mai-extend yan. Kasi matatapos ang ating maturity ng January hanggang April 2029 sa ating computation. Kaya ngayon, madadagdagan, depende kung gusto mong maghulog ulit kapeso ha. Pero kung ayaw mo naman, okay lang yan din kapeso. Ganun talaga, hihintayin lang natin na mag-mature at dito may 4 months ka na natitira. Kaya magkakaroon ka ngayon ng dividend income na ganito din kalaki. Syempre, malaki din yung makukuha mo ngayon na dividend kapeso. Ganito naman siya magiging computation natin para sa'yo. Mas malaki pa ang makukuha mo ngayon na dividend. Halimbawa naman kapeso, gusto mo sana one-time payment. May pera ka kasi ng January 2024. Sabi mo, meron akong
60 or 30,000 pesos. Pwede ko bang i-deposit yun ng one time? Ang entitlement month mo dyan ay 12 months pa din. Ganito natin siya i-compute ka peso. Times 6 sa dividend rate mo na 6.76% times 12 months, divide 12 months, dividend income mo agad ka peso, 2,000 agad sa 30,000. So, 30,000 times, i-add natin yung 2,028. Ang total money mo agad ay 32,028 pesos sa end of December 2024. Siyempre, magtutuloy-tuloy na ngayon ang computation natin dyan ka peso. Ganito natin siya i-compute. Yung total money mo, gagamitin natin ito, total money mo siya dyan, pataas ng pataas ngayon yung dividend income mo hanggang sa marating natin yung 5th year. Kaya ang makukuha mo na ngayon, 41,606 pesos. Tingnan mo kung ikukumpara mo sa monthly na mabubuo din natin yung 30,000 pero syempre installment natin siya babayaran kaya naka 35,596 pesos tayo. Pero dahil binuo agad natin yung 30,000 pesos, naka 41,606 pesos tayo. Pero kapeso, kahit na anong approach mo, today is the best time to invest and save sa MP2. Kaya simulan mo na. 500 man yan or 30,000 pesos, mas maganda magsimula ka na agad ngayon. Ang sabi nga ni Oprah, cheers to a new year and another chance for us to get it right.